Mayong hapon kanatong tanan. Salamat sa Ginoo sa kahigayonan nga nakabalik na po dire o tindog sa Pulpito. Sige ko tanaw dire sa stage murag dili pa ko sanin langyaw no sa stage tungod kay wala pa gyud na usab ever since nga natukod ni nga church by God's grace mo wala gihapon ang forma o ang pulpit kunya kini nga pulpit murag mo pa ni masabot antik na ni kaya dito pa ni sa una gyud namo nga mission work sa house church pa dito sa Kaniha no mao ni ang una namo nga pulpit mga kukulang pera na ang gihimo subuhi pa kung nakaingon gyud ko maayo gyud mo atiman si Pastor Derek no sa mga gamit kay nakuman barog pa gihapon pila na ka years mga almost 25 years na no nga pulpit so i-preserve din na kay ilang adlaw mo dako na ang value kay mahimo na ng antique kini siya more or less na ni sa mga siguro almost 20 years no or 15 kapin ana kini nga pulpit kay dungan man ni paghimo sa church. Salamat sa Ginoo. Pero pagtanaw na ako diya sa ubos, estrangero na gyud to. Pila na lang kabuok diha ang mga nawong nga akong nailhan. No, si Eden, si Perke. Kana si Eden pagsugod na mo diri sa work. Imong panila si Punon bagid na. Gamay na kaya na si Eden. Oh. Kauban nila ni Nung Nitoy. Tapos Nung Nitoy ron? Okay. Sige. Kaon na yun. No, na Perke. Kanas Perke, bunga na siya sa children's ministry diha sa Atipulo. Kay from the start, pagsugod yun sa mission, naghimo ang outreach sa Atipulo, until nag-resign mi, wala yun na muundangi ang children's ministry sa Atipulo. Ug tungod na harvest yun, no, ang mga bata nga gitudloan ni Mami, na-harvest yun, ug naa sila karon nagamitan diha sa Buluhaton. Unya, nalipay ko nga nagtanaw kang Japit kay usong leader na. Wa gyud ko magdahom nga si Japit mahimong usong leader in the future. Kay wala gyud na dili mo na sila nagpuyo sa una, nakapuyo na sila dinhi. Kauban ni Pastor Lagitan, no? Si Dimbo siya nakapuyo na sila direct pila ka months. Wala na pasig kayo sa ministry. Pero salamat sa Ginoo karon gay involved na may choir na, may song leader na. Salamat sa Ginoo na. Kamo salamat sa Dios. Congratulations Lord. Ilabi na sa mga alagad sa Ginoo, Pastor Andrew. By God's grace, the ministry is growing and new faces are coming to the church. Salamat sa Ginoo Dios, dalago ng Dios nga daghan mga bago, no? Daghan mga bago na gyud mga nawong. Ug ako gihap ganiya ang mga young people ako nag-choir sobra 20, no? Murag 21 sila kabuok. Young people pa lang na. So may mga inahan pa to sa daghan na gyud ay ang kasimba diri. Salamat sa Ginoo niya na o si Brad, salamat Brad, nagihapon ka, nagkakita gihapon ka. Naatoy Amerikano nga gusto mo join diri, taga-biliran ni sila, ambot og madayon na ko sila diri, wala namang may signal, pero gusto ko sila mo-attend diri. Kay naa siya Utah, gusto sila maghimo kuno first water fish pan, o gusto niya ipatanaw sa ako. I don't know, maabot na to sila dire, o makaabot sila dire maayo, kaya naantay bisita nga puti. Sige mo ni. Murag, kuan tong ilang, mirage tong ilang sakyanan. Anyway,
Salamat sa Ginoo nga for a long time nakabalik ko dire o wala din ko magdahaw mga igsoon nga imbitaron ko kay actually kini nga adlaw busy gid nga adlaw no, sa ako nga part tungod kay karon unta nga mga oras to ami sa gym sa sa barangay Santo Rosario Matagog kay mo set up ni sa sound system para sa 3rd anniversary celebration sa among gamay nga ministerial dito gitawag og Intercessors Prayer Fellowship. It so happen na tawag si Pastor Andrew nako, higda-higda ko. Gi-invite ko niya na mahimong speaker ninyo diri karon nga okasyon. Wala po ko kahuna-huna nga naa-di ko activity ni nga adlaw, no? Kay dili man tumutingog ang sound system dito wa ko. Dito sila kamao. Sa setup niya to kay medyo daghan og wiring sa subay-subayon. Pero ako lang gidelegate iko plasaran ninyo mga speaker diha, imontar ang mga amplifiers kay pag uli na ko niya ako nang patingugon. Kay nakakomento po ko kang Pastor Andrew yun. Unya, di ko pwede mo balibad kay giningaw po ko dire ni nga muluhaton. No? Siguro kung uban-uban lang ang ning invite ay sigurado yun dili jud ko mo tambong. I mean dili jud ko mo ato. Kay lagi puno, busy yun. Busy kayo igsoon ang kining adlaw tungod kay ugma na okasyon. No? So, salamat sa Ginoo nga karon nga kahaponon makapaambit ako sa pulong sa Dios sa inyo nga pag-celebrate ni Thanksgiving Day. O dalay ko ng Dios niini nga kahigayonan o salamat sa Ginoo kay nakakita ko sa inyo. Dalay ko ng Dios gyud. Okay, sa pagpadayon mag-pray na ta. Magayon tabang sa atong Ginoo sa pagtuon nato sa iyang mga pulong. Amahan ang mga balaan. Salamat kay Ginoo nining maanindot nga kahigayunan, bulahan nga higayon nga sa diin aniya kami Ginoo nagakatigom aron amahan sa pag hiusa sa among mga kasing-kasing ipatugbaw Ginoo ang among mga pagpasalamat diha sa imong matiilan tungod Ginoo sa imong gihimo sa among kinabuhi. Amahan nga balaan akong gihangyo o Dios nga imong balaang espiritu magatudlo kanamo karon pinaagi sa imong mga pulong nga ang imong pulong Ginoo dili kini mo labayon kawang kung dili mo hagit kini kanamo amahan sa pagpadayon sa pag-alaga diha kanimo Dios. Tabagi imong alaga Ginoo hatagi siya kaalam nga gikan diha kanimo sa pagsaysay sa imong pulong aron nga sa diin sayano nga paagi amahan ang imong pulong masabtan namo in a very simple way masabtan namong tanan. Salamat Ginoo ug akong giampo sa nga ikaw magahatag og giyaw kaalam sa imong mga kanakan sa magatuon kami sa imong pulong. Salamat Lord sa imong balaang presensya magauban kanamo karon. Kining tanan akong giampo sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Ang atong tema mga igsoon is your reasons of thanksgiving. Reasons for thanksgiving I mean. So ang atong mga rason sa atong pagpasalamat ngadto sa Ginoo. Sa unang panahon ang Thanksgiving ginahimo gini November. No? Mostly the churches, especially sa mga fundamental Baptist churches, pagsugod sa mga Thanksgiving gina-celebrate gini during November. Nga naman, kay mao to ang tradisyon nga gibilin sa mga Amerikano. No? Kaya dito sa Amerika, panahon sa November, mo nang ilang Thanksgiving Day. Pag-abot nila dire, ilang gidala dire ang ilang Thanksgiving, pero dili sa context sa Pilipino nga mindset. Mindset sa Amerikano. No? Nga mag-Thanksgiving ng November, o sa kirason nato sa November, nga mag-Thanksgiving ng ta. Murag layo kayo, no? Murag wala tayo rason nga mag-Thanksgiving during November. Pero kalag-kalag tingali, pwede.
November 1. Pero wala naman tayo kalagkalag. Muna nga, in the process, ako personally, ako yung giusap ang among Thanksgiving dito sa Limasawa ako nagto. Instead of November, akong gipropose sa church, atong buhaton ni in the month of December. Kaya nga naman, nakatay rason nga magpasalamat sa Ginoo kay matapos na ang tuig. Wala man tayo rason ni November nga mag-Thanksgiving mata. So, it's either first week of January, pwede tayo kaliputo ta, year in year, dire kas pagtapos sa bulan, so December, murag fit yun siya sa atong hunahuna ang mga Pilipino nga magpasalamat kita sa Ginoo. No? So, karon nga kahaponon igsoon, ang unang rason nga akong ipaabot ka na to, nga nga kita magpasalamat sa Dios. It's not because of tradition, no? Dili tungod kay mauni ang ginabuhat sa mga missionary nga ningabot diri mga American missionaries nga gidala nila ang ilang Thanksgiving gikan sa Amerika, gidala nila sa Pilipinas. Mga igsoon, ang unang rason nga sa simple lang, very common passage sa pulong sa Dios akong nakita, why we should do Thanksgiving, because in 1 Thessalonians chapter 5 verse number 18, mubo lang kayo nga bersikulo pero buglat kayo na may igsoon kung ingon ang pamalandungan. Ingon diha, and everything give thanks, for this is the will of God. Ang unang rason sa atong pagpasalamat diha sa Ginoo, because God teaches us to do it. Tungod kay ang Ginoo pinaagi sa iyang mga pulong, nagtudlo ka na to mga igsoon nga kita magpasalamat yun nga to kaniya. No? Mupasalamat ka na to niya. Maunay pagtudlo sa Diyos. No? Gani, kini nga bersikulo din siya applicable during lang sa December na magpasalamat. Every day, no? Kada adlaw sa imong kinabuhi, matagutlo kung mahimo, makahinumdum ka pagpasalamat sa Ginoo, pasalamate ang Dios sa imong kinabuhi kadunay. Unya, nagingon diri ang pulong sa Dios, morning buglat ni kay magsuon nga mubo no common kayo, very common na passage sa imo sa ako. And everything give thanks, for this is the will of God. Why? Because ingon ang Bible, ang imong pagpasalamat, ingon niya, and everything give thanks. Ang nakakabuglat diha mga igsoon niini nga kamatuoran tungod kay ang Ginoo naghagit kanimo o nagtudlo kanato nga ingon niya ang tanan nga mga butang diha sa atong kinabuhi, ingon niya pasalamati kana. Kaya kung maingon ka ganing everything, it means all. Tanan, anything, no? Bisan unsa, everything, whatsoever. Mao ka na ibot pasabot sa pulong everything. Kaya usahay baya mga igsoon, sayon na nato magpasalamat sa Ginoo kung panalangin ang moabot. Abtik kay kanang magpasalamat. What about these negative things na moabot sa atong kinabuhi? No? Naapabata mo, pasalamat pabata ngadto sa Ginoo niining mga gitawag unwanted experience na atong masugatan sa atong kinabuhi, which is the negative things. Pero kung imong tanaw ng pulong sa Ginoo, nagtudlo siya ingon niya everything. Whether it is positive, whether it is a negative experience in your Christian life, ingon ang Ginoo, and everything give thanks. Pasalamati gihapon. Muna nga igsoon, ingon ko nga bukat ni nga bersikulo ay tungod niya ng pulong everything. Kaya kita as Christian,
Sayon ka sa ato nga mga bakba mo pasalamat sa Ginoo kung blessing ang atong giatubang. What about the bad things? No? Bugat man sa atong kasing-kasing, subo man sa atong kasing-kasing, dili man ta malipayon diha sa atong kasing-kasing, pero ingon ang Ginoo, in everything give thanks. Pait-pait din siya ng versikulo, no? Kung imong tanaw ng kinatibukan, kung mutanaw ka sa positive side, yes, exciting kayo nga verse, pero mumarika sa pikas na bahin sa negative side, sa kamatuoran ni ini nga pulong sa Ginoo nga imong pasalamatan, bugat. Pero mauni ang gitudlo sa Ginoo kanato. I believe throughout this year 2025, dili lang mga positive things ang atong nasugatan sa atong kinabuhi. I believe na tayo mga downside of our Christian life, no? And yet, ingon pa nila, life must go on. Mupadayon kita sa pag-alagad sa Ginoo o learn, no? Tunan nato sa pagpasalamat kining tanang mga butang nga nigabot sa atong kinabuhi. Kay mo na gitudlo sa Ginoo, ingon niya, in everything give thanks. No? So, mga kana siya mga igsoon, and everything means all, anything, everything, whatsoever. In other words, God give us no choice but to give thanks to Him for everything. Wala kay pilihan. Lord, pasalamat lang po sa mga mahayong butang. Ingon ang Ginoo, no, you have to give thanks for everything. No? Muna ang igsoon, muna itudlo sa Ginoo, we have to give thanks to God for everything. And the next thing, gitudlo sa Ginoo, because when you give thanks, according to verse 18, sa 1 Thessalonians chapter 5, ingon niya, in everything give thanks. Why? For this is the will of God. Buot pasabot, igsoon hinigugma, kung ikaw mapasalamaton sa kanang butang sa imong kinabuhi, you are doing the will of God in your life. You are in the will, you are living in the will of God. No? Naaka nagsunod ka sa kabubutong sa Ginoo diha sa imong kinabuhi kung ikaw nagapasalamat sa tanan nga mga butang nga atong masugatan diha sa atong kinabuhi. It is God's will. You are doing God's will. No? When you give thanks to God, bisag sakit tuod, sakit good. Sakit nga kasinatiran sa kinabuhi, but you still give thanks to God. Abi nimo ang blessing mga igsoon, ikaw sunod ka sa kabubuton sa Ginoo sa imong kinabuhi. No? It is God's will that every believer should give thanks to God. So kanunay hinumdumig sa hinigugma, every time that we are thankful to God for everything, we are obeying His will in our Christian life. We are obeying God's will in our Christian life. Kaya mo na ingon sa Ginoo, in everything give thanks, for this is the will of God. Muna ingon ni Apostol ko. Buot pasabot, every time na kita nagapasalamat sa Ginoo, we are obeying God's will in our Christian life. So muna yung una nga butang. Nga magpasalamat man ta. Siguro daghantag mga pagmahay sa Ginoo tungod or daghantag mga reklamo or mga Lord, reklamo tingali, no? Kumbaga nagbagulbultas Ginoo kay you experience mga ingon pa na to, mga negative
things sa imong Christian life throughout within this year to 2025, pero you have no choice. Kaya mo may giingon sa Ginoo, and everything give thanks, for this is the will of God. Sa tanan bukan. Lisod magpasalamat sa Ginoo sa mga dili maayo nga paghitabo sa atong kinabuhi. Munay lisod. Pero sa akong taman mga igsoon, wala tayong mahimo. Munay giingon sa Ginoo, munay yang gitudlo nato, ingon ang Ginoo, pasalamat lang. And everything give thanks. No? In everything give thanks. And remember this, when you give thanks for everything, you are obeying God's will in your life. You are not, wala ka nagapakigbatok na Ginoo. Nagpailalong ka diha sa kabubuton sa Ginoo. Yes, Lord, sakit Ginoo, pero sige na lang Lord, salamat. No? And because of that, nindot ba yan may iso nga naatas kabubuton sa Ginoo? Kaya kung musukol ta sa Ginoo, ang gihapon tayo mahimo. Di ka magpasalamat, imong awayon ng Ginoo, kasi may alkansi. God will remain God. Pero kung kita makipundra sa Ginoo kay nalain ta sa Ginoo tungod sa dili maayo nga eksperyensya nga atong na-eksperyensyahan sa atong kinabuhi, kasi alkansi. Kita ginapon na Yeso. That is why, ingon ang Ginoo, submit na lang sa akong kabubuton. Give thanks to God. In application with this instruction of God, we can see, when God said, in everything give thanks, for this is the will of God, God is declaring and imposing His sovereignty to all believers of God. Pag-ingon sa Ginoo and everything, wala naman kayo option. What does it mean? Buot pasabot, ingon ang Ginoo, sunod na lang sa akong pagka-Diyos. No? Isakitan man ka, malipay man ka, pero ingon ang Ginoo, you have to give thanks to me, no? Ato sa Diyos. Buong pasabot, we have to submit to the sovereignty of God. No? God wanted His people not to question Him or His Godhead, but give thanks to Him. Instead of questioning God, mga igsoon, sovereign God na siya. No, naghantag pangutana. Yes, sometimes maglibog ka, Lord, ganun gialaw mo ninimo nga mga panghitabo sa among kinabuhi, naglibog ka. Pero ang Ginoo nasayod man ko, you are in the will of God. Ingon ang Ginoo, submit na lang sa akong pagka-Diyos. Kaya ako'y nasayod sa unahan. No? Nabitay mga panghitabo sa atong kinabuhi, maigsoon nga sa pagkakaroon dili man nato masabtan. Pero as we continue our journey of our spiritual life, in the long run, ningting-aw sa imong hunahuna kanang dialaw tos Ginoo nga nahitabo to kay di ay mao kini ang gusto sa Ginoo nga mahitabo diha sa imong Ginoo. That is why when God said, and everything gives thanks, for this is the will of God, He is now imposing and declaring His sovereignty to all believers. Nabawid ang Diyos. No, ayaw na lang, di na lang kita mo sukul-sukul sa Ginoo, di na lang ta magpalood-lood sa Ginoo, di na lang ta mo question sa Ginoo, kaya nga naman nasayod ang Diyos sa tanan. Submit na lang na diha sa iyong kabubuton. And everything give thanks, for this is the will of God. No? No? So muna sa akong nakita mga igsoon. Number 2, thankfulness to God means obeying His will. Sa diya na ikaw mapasalamaton sa Ginoo, it means you are now obeying God's will in your life.
Dili ka musumol sa Ginoo bisan sa mga negative experience sa imong Christian life. Wala ka ning sukol, wala ka ning bagulbol ngadto sa Ginoo kun dili ang imong gibuhat. Lord, salamat bisan niini nga mga butang. Bisag sakit Ginoo, salamat Lord, please help me. Tabangin lang ko Ginoo nga makaya nako ni. Bisag lisod Ginoo, tabangin lang ko Lord nga makaya nako ni. Salamat Lord ini tanan. If you are doing it, you are obeying God's will in your life. And always remember, God's will is always the best. Diba? Wa nay lain pa nga pinakamaayo sa atong kinabuhi na igsoon kung naata sa kabungkuton sa Ginoo. Bahala gisakitan ta basta naata sa kabungkuton sa Ginoo. Muna importante. Be thankful, no? Pagka mapasalamaton ngadto sa Dios kay mo na iyang gitudlo nato, dili ta mo rebelde, dili ta mo sukol sa Ginoo, kundi musabit ta diha sa iyang kabuton pinaagi sa pagpasalamat. Sa mga mapait o sa mga maanindot nga mga eksperyensya sa atong kinabuhi nga Kristohanon, sa atong paglawig sa atong kinabuhi nga Kristohanon mga igsoon, ang challenge sa Ginoo, be bound to be thankful to God. And everything give thanks, for this is the will of God. No? That is why ang atong church karon diri datay Mota ang atong simbahan karon nagahimo kita ning pagpasalamat bisan sa nagkadula dunodilain nga eksperyensya sa atong kinabuhi. Salamat sa Ginoo, dalay ko ng Dios. Nagmapinadayon ang buluhaton diri. No? Adunay mga masakit na mga eksperyensya sa dilabay nga kapanahonan apan nalaygon ang Dios. Mibaro gihapon ang buluhaton sa Ginoo. No? Padayon lang kay sa sumuna yung mga butang akong gi-point out sa ato. Unang rason nga nang pasalamat ta kadto sa Ginoo tungod kay ang Dios nagtudlo kanato nga kita salamaton ngadto sa Ginoo. In everything give thanks, for this is the will of God. Christian, dili lang every December ang atong pagpasalamat sa Ginoo ha. Tanan higayon sa atong kinabuhi. Learn to be thankful to God. Learn to be thankful to God. Ikaduha nga rason. Second reasons of our thanksgiving. Nakuha na ko ni diha sa Lamentations chapter 3 verse 21 to 23. Actually ang context yun mga igsoon ni ini nga passage na gyud sa entire chapter 3. Basaho na ko ni sa Bisaya na ko nga Biblia. Lamentation or sa ni Lamentationis man diri. Ang uban pagbangutan no. Chapter 3, sugdo na ko sa 21 mga igsoon. Nahinumdum ako niini sa akong pangunduman, busa ako may paglaom. Tungod sa mga mahigugmaong kalulot ni Jehova, kita wala mga laglag, kay ang iyang mga kaluoy walay pagbuwas. Sila ginabago sa matagbuntag, dako ang imong pagkamakinumanon. No? Kana ka word, great is your faithfulness. Si Jehova mao ang akong panulundon.
nagaingon ang akong kalag busa anaa kaniya ang akong paglaom. Number 2 mga igsoon nga atong pasalamatan nganong mo kita magpasalamat nato sa Ginoo. Number 2, because of the faithfulness of God. Tungod sa pagkamatinumanon sa Ginoo. Abi ninyo, kung imong tunan ang Book of Lamentations, kining pulong pa lang ang lamentation, lament from the word lament, no? So asa ni? Lawom kaayo nga kagulanan diha sa kinabuhi sa usa ka tawo ang pulong lament, no? Ang uban pagbangutan, grabe nga kasakit, grabe nga lisod nga kahintang, no? Nga wala na kay mahimo kundi mo bakho ka, mo padayag ka sa imong pagbati ngadto sa Ginoo. Mo na yung pulong lament, no? Magminatay o kung unsa naghilat, nga nagbakho, nga nagsubo, nga wala na kalipay, ang tanan mga igsoon, pulos na lang kangit-ngit ang imong makita, murag imong panila murag gitapunan ka na sa langit. Mao na ang experience sa lamentation. Naani sila, tagata mo background, basahon ako ang background na. Book of Lamentations arises when the utter devastation of Jerusalem by the Babylonians around 587 to 586 BCE. Mao niyang panahon mga igsoon nga ang Jerusalem gilusog, no? Giatake sa gingarayan sa Babylonia. Panahon ni Nebuchadnezzar. Ang nahitabo ang national catastrophe involving the city's fall. Niining panahon ang ilang syudad mga igsoon nagunog, napildi sila, no? Ang ilang syudad during this time, ang syudad sa Jerusalem nahunog, destruction of the temple, ang ilang templo during this time naguba, so affected ang ilang pamuyo, kaya ang ilang syudad naguba, naagaw sa mga Babylonians, o niya giguba ang ilang templo, ang ilang spiritual aspect, wala na sila spiritual life, no? Naguba po tungod kay giguba ang ilang templo, and mass exile daghang mga tao gikan sa Jerusalem gidala adto sa Babylonia, gihimong captives. No, kung imong basahon ang lamentation, diha nimo makita nga during the siege ang ilang mga babae ulay gipanmas-tamasan sa mga sundalo. They are defenseless. Wala sila mahimo during that time. Ang ilang mga prinsipe gipampitay. No? Basahan na niyo ang Lamentations. Grabe nga pag-pour out ni Prophet Jeremiah sa iyang, in fact, iyang format sa usa ka balak ang iyang pagsulat ni ining Lamentations. Murag gibalak niya ba? No? Aron ma-express niya kung unsa ang iyang gibati. So grabe ni nga kapait nga kasakit mga igsoon during this time. During this time, na ang gitawag kasakit, national mourning, tibuok nga nasod nagbangutan mga igsoon, nawad atong paglaom, lamenting lost independence, wala na sila ikuan kay gisakop na sila sa Babylonia, starvation, grabe nga kagutom, gipagutmang sila. Abi ninyo, there are times during this time nga ang mga pamilya, ang membro sa pamilya mupili kung kinsa ang ilang ihawon aron makasurvive sila for another weeks nga mo-survive sila. Pilihan nila. Nitong unang simana,
siguro ang kinamang buwangan ng giihaw kay ilang hikaon aron lang sila makasurvive for another day sa ilang pag-exist. Pagkasunod kay nahurot na, mupili na po sila ngayon dahil ikaw may tambok-tambokan, mag ikaw bitingan isunod ihawon. Kaya apa mo mga manghod nga daghan tata. Aron lang ta makakabok sa unahan nga maluwas ta nini nga kagutom. Ingana may son. They have to choose kung kinsa nga member sa family ang ilang kaunon aron lang makasurvive sila nini nga gutom. Basahan ninyo ang Lamentation aron masabtan ninyo ang gipanulti. That is why ang libro gitawag og Lamentation. Pagbangutan kay ganuman ka na mupili kung kinsa ihawon kay aron lang makasurvive mo sa gutom. Tuay mo mga parente, imong igsoon, imong manghod, ginugo sa mga sundalo. Wa kay mahimo kay ganuman captives mo. Di mo makareklamo. Muna, ang imong buhaton sa magbakho na lang ganito. So, hila kagduro mo question tas grabe ni. Nga imong pa rin, actually, gituyo po ni Ginoo yun. Gituyo ni Ginoo. Kaya nga naman, naa sila'y sala na gitawag rebellion against God. During this time. Gituyo sa Ginoo, nga sila gipatagamtam niini nga tuman nga kapait nga kalisod nga kasakit kun unsa pa na diha aron nga sila magdangoy-ngoy magbako ngadto Ginoo kay aron sila makarealize nga sila adunay sayo atubangan. Wala sila mahimo migsoon. Si Prophet Jeremiah ingon niya kung mag-ampo ko imong italayo kanako ang imong idulungo daliman ganana. Muampo ko sa Jeremiah, ang Ginoo mo'y mulikay. Pagkasakit. Muampo ka Ginoo, tabang ang Ginoo palayo ninyo. Pero mga igsoon, api ni mo, ang verse 21, katong ibasa, niining nga kapait na kasakitan, ingon niya, verse 21, ningon si Jeremiah, nahinumdum ako niini sa akong panunduan. One thing na lang yun ang nahinumduman nga gamay nga lamdag na nakita ni Prophet Jeremiah sa iyang kinabuhi ng igsoon. Ingon niya, busa ako may paglaon. May nahinumduman siya. Kung sa may nahinumduman ni Prophet Jeremiah na sa verse 23. Ingon niya, 22, tungod sa mga mahigugmaong kalulot ni Jehovah kita walang balaglag. Number 1, ngayon nakita the mercy of God. Kaya iyang kaluoy walay paghugas. Nakita niya ang kaluoy sa Diyos. Sila ginabago matagbuntag dako ang imong pagkamatinuman. Kung sa'yo nakita ni Prophet Jeremiah, he saw the faithfulness of God. No? O kini nga pagkamatinumanon sa Dios, mao kini ang naghatag niya og paglaom mga igsoon. Mao kini ang naghatag niya og hope, ingon niya, usa na lang gyud kabutang nga ako adunay paglaom. Ninggunit si Prophet Jeremiah sa pagkamatinumanon sa Dios. Kaya gani mo, dili pwede mo talikod ang Ginoo sa iyang katawhan. Diba? Dili pwede mo talikod ang Dios sa iyang katawhan. Kaya naman, ang Ginoo mga igsoon adunay kabinan ngadto kang kisa kang Abraham. Di ba? Katunginan si Abraham sa Dios nga Abraham, panalanginan ko ikaw. Himuon ko ang imong kaliwat nga ingon sama sa balas sa kadagatan ron. O ingon niya, panalanginan ko ang mo-bless nimo. Tungnoon po na ko ang kontra nimo. That is a promise of God. Sa Ginoo mga igsoon. So si Prophet Jeremiah, dugay na kayo itong igsoon ng mga saad sa Ginoo, mao to iyang nahinumduman
nga ang Ginoo aduna di ay promise nga to nila munaingon niya, great is your faithfulness, O God. Ninggunit siya sa pagkamatinumanon sa Ginoo. Kay unsa man gyud ini gitawag faithfulness of God. Unsa man ni ang pagkamatinumanon sa Ginoo. Ako masahon nga igsoon. With the great faithfulness of God, it means paminawa. Aron ikaw po mismo makakatong ka nining gitawag pagkamatinumanon sa Ginoo sa imong kinabuhi. Kung mayong ka, God is faithful, what does it mean? Pag ingon nyo nimo ang Ginoo matinumanon, it means God possess His unchanging character. Nga ang Ginoo nakabaton ni ini nga kinaiya nga matinumanon o dili ni mausap mga igsoon. Gikan sa panahon ni Abraham hangtod na sa kapanahunan ug katapusan sa kalibutan, kana nga kinaiya sa Ginoo dili na mausap. Always God is always faithful na niya sa iyang pagkadiyos. Ang Ginoo nga imong gisimba, ang Ginoo nga atong gipasalamatan karon, siya kana ang Dios nga kanunay nga matinumanon sa tibuok niyang pag-exist kay nganuman that is God's nature, no? He is unchanging of His character. Unchanging His character, promises, covenant. Sumuna siya. Ang Ginoo di ay kung imong kag matinumanon ng Dios mga igsoon, dili siya mausab sa iyang character, sa iyang promises, o sa iyang covenant. Unya kay si Jeremiah nakahinumdum siya nga ang Ginoo na ay saad nila. Moto ning gulit siya sa faithfulness sa Ginoo, nalamdagan siya kung imong basahon sa unahan, nagrepent ni sila. Lord, nakasala kami batok kanimo. So nangayo sila pasaylo sa Ginoo, and then God restore sa ilang kahintan. No? Gitabangan sila sa ilang kahintan. Mo nang igsoon, nganong pasalamat man ta sa Ginoo because God is a faithful God. Siya ang Diyos na matinumanon o kana nga faithfulness of God are His both perfect character and attributes. Mo'y kaganig character ginawian sa Diyos. Mao ginagawi sa Ginoo. Kanang imong Diyos na gituuhan karon, kanang Diyos nga imong gialagaran karon, kanang Diyos nga imong ginasimba sa imong kinabuhi, mga igsoon na iyang gawi matinumanon gid siya. Kung wala nimo na experience ang faithfulness of God sa imong kinabuhi, dili ang problema ang Dios na ang problema sa ato. Because God by nature and by His character, He is always a faithful God. No? Munay nakita ni Prophet Jeremiah, great is your faithfulness. Kung may faithfulness of God, that is His character. Gawin na sa Ginoo, batasan na sa Ginoo, nga siya perfect by character, faithful siya. Pag-ingon niya, namusaad siya, nagsaad ang Ginoo sa iyang pulong ng igsoon. Nagsaad niya. Pagsaad sa Ginoo, iya gyud nang tumangon kay nganuman, that is His character. Musaad gani ang Ginoo, tumangon din na niya. Lahi na sa tao nga ang tao musaad og duha, palpak og tulo. Alkansi? No? Kaya dili man ta perfect. Pero when God execute His faithfulness, it is always 100%. Ang iyang karakter, ang iyang nature, He is a faithful God. Naalay 0.01 nga ang faithfulness sa Ginoo,
he will stop being God. Muhulong siya magpagsayang pagka-Diyos. Di kinapwede mga igsoon nga dili siya 100% faithful. Always yun na, faithful yun na ang Ginoo. Faithful yun na ang Ginoo. 100%. Every time, every second sa atong kinabuhi, God is always there. He is always faithful. He is always a faithful God. So muna yung gitawag faithfulness of God. Mo'y kagani, God is faithful. Iyan ang ginawian o iyan ang tinaiya na 100% by character faithful siya. Because that is His nature. Tinaiya sa Ginoo yun 100% matinumanon siya. So I hope and pray mga igsoon na atong masinati, and I believe kita nakasinati na niining gitawag faithfulness of God. No? Tanawin mong kagalingon. Ganun nga naman kagaron. Ha? That is because of the faithfulness of God. No? Continue to trust in Him. Continue to hope in God. Kaya nga naman, He is our faithful. Pasalamat ka, wala kita rin sugod o gitawag humble beginning sa ato nga paghimong sa ministry ning lugar sa Nabal. Kay pagsugod na mo ang atong partner si Katumangpit Project, Pastor Happer. Well, di man ningon nga dinagko pero na-support yun. Igo-igo ra po. Pero salamat sa Ginoo sa diha nga nagkinahanglan na tao. Luti, building, salamat sa Ginoo. God is faithful. Really, God is faithful. He provide all these needs. Usalang ka church ang ingangkon ng church sa Hawaii. Sila ingangkon sa luting, hangtod nga na-provide ang building, diretso-diretso mga igsoon, mo ni dayon na itong nakita. Pero muadto mo sa uban ng mga lugar, example Negros, nagsugod, o kawayan na ang poste, hugon ang ato, kawayan ang mga gamit, ang lingkuranan, tibuok kawayan, nagpadayon ng buluhaton. Pagligid sa kapanahonan mga igsoon, example na lang ako ng home church ni Mrs. There was a time na ingon pa ni ugangan na ay panahon ng ilang atok na kugon, nasunog pa yun ang ilang tigumanan nito sa bukid. Himo na po sila. Pila lang sila kabuok, upatra kuno sila. Usay unom, kunos babae. Napagito'y panahon ng ilang usa sa ilang missionary kay mo langoy pa o ay mo tapok pa o suba namatyan din sila o pastor na anod sa baha. O lain na kayo paminahon sa mga unbeliever o tanawa na namatay na. O di ba? Pero na sila nag-give up, di padayon sila sa buluhaton. Until now, mga igsoon, ini nga simbahan, sa katuluon pa ni igsoon sa ilang simbahan. Tingting po pa. Na ilang kusina. Kusina lang lahat. Dako pa nini sa atong church. Maudagan na po sila mga, siguro mga 65 years na ang ilang church karon. 65 years old. Kinsa man ang magulahuna, kamaingana ang buluhaton. Nagsugod o simbahan nga kugon. Pero karon ko imong tanaw nagpunta og dako ang simbahan. Unya ini mahuman sila simba mga igsoon ini gawas ang karsada murag nanimbang ang mga Katoliko. Mapuno na karsada. Ug mga tao yagikan sa simbahan sa Baptist. Kaya nga naman ang ilang mga church doors dito murag sobra na 200. Baryo ra na. Baryo ra na. Makaimong gyud ko pagkanindot gyud sa pagka
matinumanon sa Ginoo sa kinabuhi sa tao. Daghan ko dito masaksihan ng mga simbahan nga started from a very humble beginning, pero because of God's faithfulness, linggunit din sila sa pagkamatinumanon sa Ginoo silang kinabuhi, nagpadayon sila sa muluhaton, karon mintubo din sila. Muna kami, ako, that is my inspiration. Karon na ako sa baryo na ministry. Walay partner ng mga puti. Gunit review ko sa pagkamatinumanon sa Ginoo. Kana among gipatukod sa among simbahan, hinabang na panahon sa Yolanda. Mga hatag-hatag bagkas, gitigon na ko na nakaabot ni og mga 100,000 ang kaso niya, may nag-addition og 50, so 150,000 mo na among gipatukod sa among simbahan. Kukulang din lang ang problema kay kukulang din di ka na sa amin. Ang among mga haligi nagbitay na mga igsoon. Kaya gikaon na po sa aray, kay mga Jimilina ra ang among gihimong haligi. So challenging kayo. But I believe, God is faithful. No? Muna, pasalamatan na itong Ginoo nga wa ka din agi ni anang humble beginning. Pero I believe, pila ka adlaw, dako gid mo katubangon kay moabot ganing panahon nga mag-maintenance sa munini. Pangandam gid mo. Pangandam gid mo. Ewa na tayo puti nga kaduulan kisa na atong hanggan ang puti yung sinina tuwas langit. Salit na sa puti yung sinina. To'y Ginoo dito. Ha? Look forward. Kaya mabog yung panahon, malang maging ang inyong sinya. Taon-taon na. Muna, mga igsoon, usa kabutang na atong i-celebrate ang pagpasalamat. Why? Because of the faithfulness of God. Ato yung nang i-recognize sa atong kinabuhi. Tanawa imong pagalingon karon na pangingon na ako na gyud ni. Dili oy. Tungod na sa pagkamatinumanon sa Ginoo sa imong kinabuhi. Abi ninyo, dili ta makapasigab ko kung unsa ta karon. Kung unsay naa sa ato. Kay usara ka pitik sa Ginoo, mahurot na tanan. Labi na ron nga din na nato ma-predict ni panahon nga ang bahagi sa tuwa na sa highway no, ning-abot pa sa second floor, asan nigikan ni tubigan? So imagine ka itong San Carlos, San Carlos ba to? Sa San Carlos rin. Nga ang ilang bahagi po na sa highway nag-agion niya, ning-abot na second floor ang tubig. Pagkahuman sa baha, ang ilang highway pulos ng mga boulders. Di ay islas Maripipi. Isla, nagbaha. Abi ninyo, dito mong gini kaduhami dala o kining hinabang gisukod na ko ang baha may igsoon dito lapaw sa ako ang baha kay maano ba tao may baha gikan dito sa bukid na abot dito sa dagat ang tao kay naanod sa baha naay baha sa isla pagkahibulungan muna di ta mo ingon nga secure na ko nini ayaw pag-ingon na secure na ka. Dili pa na ito matakaan ang kinabuhi. Dili pa. Muna, mga igsoon, ato yun patugbaw ang atong pagpasalamat nito sa Ginoo tungod sa iyang pagkamatinumanon. No? Si Jeremiah mo lang niya nakita. Great is thy faithfulness. Hindi lang ang faithfulness ang nakita ni Jeremiah, ang great faithfulness. Kaya nalimang ka, muna na sila gitapunan sa kalimutan, mga igsoon, kasakit, kagutom, sa mga niya, wala sila paglaom, pero nakita niya ang gamay ng lamdag, na nakita niya ang paglaom, ang saad sa Ginoo, sa iyang pagkamatinumanon. No? Kaya mo na saad sa Ginoo, ningingon ng Ginoo, I will bless you. I will bless you. Muna gunita sa pagkamatinumanon sa Ginoo sa atong kinabuhi. No? Always trust God. Always trust God. Always trust God and hold on to the faithfulness of God. Muna ikaduha nga rason. So, katapusan, tuluon na doon ni Aaron Baptist nga punta.
Wala may baptist na mga karatula. May ninyo diha kay na may baptist. Katapusan bitaw mo ekson nga dili na to ni kalimutan ko na magpasalamat ka sa Ginoo because of the grace of God. Tungod sa grasya sa Ginoo. Abi nimo kining grasya. Kung imo ning sabton ang pulong nga grasya, mapasalamat ka Ephesians 3 verse 8 and 9 ng mga atong verse diha. Mupasalamat gid kas Ginoo tungod ning grasya. Kay ano man? Ingon pa ang meaning sa grasya, it means undeserved. You are undeserved of His favor. Dili ka ayan, pero gitagaan ka. Wa kay angay nga mudawat pero iharangan ka sa Ginoo. Ni ana nga gitawag grasya, kay ang grasya is unmerited favor. No? Ikaw nga dili angayan, gitagaan ka sa Ginoo sa iyang grasya. Ug usa man ang grasya, number 1 mo giwali ganiha sa pagsugod ang kaluwasan. Grasya na may ito. It is a gift from God. Gift from God. Ikaw nga dili angayan nga mudawat niya na kaluwasan, kay ikaw dapat, ako dapat, iyato na ito sa impyerno, kay ako makasala, pero ang Ginoo ning hatag panako another chance ning ingon ang Ginoo, I will offer you this gift. Imo bang dawaton kini nga gift according to Ephesians chapter 8 at chapter 2 verse 8 and 9. Mga igsoon, ang kaluwasan grasya. Grasya. Ikaw mamilya ngayon, bitamiyagan. Salamat sa Ginoo niya patas. Ang ganihan iguali ko ito. This is the last Sunday of 2025. Kung nagpasalamat ka sa Ginoo, kay every bare months, mausap tayo ng atmosphere sa music. Mga Christmas song na ang atong mabatian. Kung tungod niya na ma-reminded na po kita nga adunay manluluwas nga nagpakatao din sa kalibutan. Mga igsoon, that is our gift, no? Maunay pinakanindot na gift nga imong maangkon sa imong kinabuhi. Ayaw tuguti nga kining 2025 mubiya na ni pila lang kadlaw 28 29 30 31 3 days lang mga igsoon. Mupanaw na sa 2025 di na yun di mo balik pa. Pero ang iyang pagpahinumdog nga naay nagpakatao mamanluluwas. O siya mo ang gasa sa Dios alang sa tanan nga gusto nga mudawat niini pinaagi sa pagtuo. Gift na siya. Ayaw nagtrabaho ayaw naghago ayaw nagbayari. Kaya naman, gasa na siya. Gasa. Dili ikaw tangayan nga tagaan niya na, pero ang Ginoo naluoy man. Naigugma man, John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Ang paghatag sa Diyos, that is a gift, mga igsoon. That is a grace. Ikaw mamilya ngayon kitagaan sa Ginoo o kaluwasan. Dawata lang, pinaagi sa imong pagtuo, aron maangkon nimo ang imong kaluwasan. Pasalamat yan di mo. Kasi wala pa nimo nadawat ang mao magasa. Ayaw pala biya kinito 2025. Inga ang Ginoo, Lord, salamat kay imong ipadala ang imong bugtong anak aron mahimo nako nga gasa karon gatoy. Ginoo, nawa ko na siya nga ako manluluwas sa Panginoon. That is the very purpose of Christ, why He came to this world. The purpose of Jesus Christ is to save people from their sins. Aron na sila luwason gikan sa ilang mga sala. Grasya na. Ikaw makasala, ikaluyan pa ka, gitagaan pa kag manluluwas, gitagaan kag another chance. No? Di ka takos nga, di ka tangayan ni anak kay makasala ka, dapat sinutan na ka, pero ang Ginoo ningon, no. Ay sa, huwag sa kadali. Tagaan na ka, grasya. Just believe and accept this gift, aron maangkon nimo ang kaluwasan. Usa na atong pasalamatan. Iksong hinigog ba? Kung ikaw anak na sa Dios, pasalamati ang Ginoo niya. Ingon pa ni Jesus Christ, what shall it profit a man
if he shall gain the whole world and lose his own soul. Dako ka, tanang bangko na kay bank account, tanang mga luxury car na ay imo, tanang mga sports car na imo, na kay ORC Ariana, tanang mga speedboats kung sa pala diha nga sakyanan sa kadagatan na ay imo na. Kalain mo na lang ni tanan. Naangko nimo tibuok kalibutan, tanang titulos kalibutan na ani mo daghang kagiyota. Bisag asa na nasod na kay title sa iyota. Pero after all, kung wala kay kaluwasan, ingon ni Jesus Christ, sayang ang kanya. What shall it profit a man if he shall gain the whole world and loses his own soul? Kilala ko ay imong kalipay sa kalibutan ang imong pag-antos dito sa linaw nga kalayo throughout eternity. Ganong dili man nimo siguradoon ang pag-ampon ni manluluwas, no? Ni nga gasa. Total wa may mawala nimo, but rather naka-gain hinuon ka, naka-ginansya hinuon ka ug kaluwasan diha sa imo. Talk to God. Lord, thank you for giving us your Son, the Lord Jesus Christ. And this time, Lord, I will accept Him. I will receive Him as my gift of salvation. Tuuhan ko na siya, saligan ko na siya, o gawin ko na siya, akong Ginoo maluluwas sa akong kinabuhi. Salamat, Ginoo, sa imong pagluwas natin. Kung paninguha ako, nga naghatag imong kaluwasan, imong mamalusan. Kung saman, pinaagi sa imong pagpangalagad na ito. No? Kinig atong pag-alagad, mga igsoon, mauning atong pagbalos sa atong manluluwas. No? Kung ikaw nagapadayon sa pag-alagad, buo kasabot niya na, kuan kayo ka, excited kayo ka, o grateful kayo ka, no? Nga mo sumbalik sa paghimo o maayo nga tos Ginoo tungod kay siya nagluwas nimo dito sa linaw nga kalayo. Karon nga before ko mag-close, siguro basin niya ani sa ato nga wala pa gyud nakasiguro nga naangkon na niya ang gift of salvation. No, ang gasa sa kaluwasan. Gusto nato matabangan ka, giyahan ka kung saan ang pagdawat ang mao nga gasa. Kung wala pa po ka nakasiguro, bisag sige na kagsimba, pero dili pa nimo sure ang imong kaluwasan, make it sure. Ha? Siguraduhan. Dawata ang gasa sa kaluwasan. Ayaw panapya kining Disyembre. Kining tuig 2025, nining katapusan na bulan sa Disyembre, nga dili nimo masiguro ang imong kaluwasan. Pagampo ang Ginoo. Sundan kini nga pagampo, giyahan ko ikaw, tabangan ko ikaw, igay ko ikaw. Sa imong pagampo, hunahunaan ang imong kining pagampo na Ginoo. Sige, magadugo ang kanan sa ilang ulo, mag-aampo kita. Katong gusto mo dawat o magsiguro sa iyong kaluwasan, isulti yun, no? Ay mo ka na'y gusto sa Ginoo, nga gikan sa imong mga nabi, imong isulti, ngadto sa Dios, ang imong pagtuo, pagsalig ngadto kaniya. Amahan nga langit nun, Ginoo, sunod lang ang gusto nga mudawat nining gasa sa kaluwasan para ni sa imo. Amahan nga langit nun, Ginoo, salamat kay ikaw nagpadala sa imong bugtong anak nganhi sa kalibutan aron mahimo nga gasa alang sa among kaluwasan. Ginoo, karon nga kahaponon ako nagapadayag diha sa imong atubangan sa akong pagsalig, sa akong pagtuo ngadto kang Kristo nga akong Ginoo ug manluluwas sa akong kinabuhi. Amahan nga balaan, pasaylo ako Ginoo sa akong tanan nga mga kasalanan diha sa imong atubangan. O karon saligan ko na si Ginoong Hesus sa tibuok kong kinabuhi o ako na siyang dawaton pinaagi sa pagtuo ingon nga akong Ginoo o personal nga manluluwas sa akong kinabuhi. Salamat o Diyos
sa kaluwasan nga imong gihatag kanako imong naggasa karon ba. Kining tanan akong giampo diha lamang sa ngalan ni Ginoong Hesus nga akong Ginoo manuluwas. Amen. Kung adunay nag-ampo karon wala ko nakakita sa imong kasing-kasing, hinumdumi December 28, 2025, ingon ang Bible sa John 1:12, but as many as receive Him, even to them that believe on His name, gave Him power to become sons or children of God. Mga igsoon, kung ikaw usa nga nagdawat kang Kristo karon nga kahaponon, ang Ginoo nagingon gihimo kaniyang anak, gikan karon adlaw nahimo kang libro sa panimalay sa Dios. No? Saligi na December 28, 2025. Salamat, mag-pray ako sa pagtapos sa ako nga mensahe. Amahan nga balaan, salamat kay Ginoo sa imong pulong. Lord, we have many reasons to give thanks before you, O God. O salamat Ginoo kay ang imong mga pulong klaro kayo nga nagatudlo kanamo nga kami dapat mapasinalamaton diha sa imong pila. Salamat sa imong pulong, O Dios. Kini tanan akong iampo sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. O daghang salamat.